Sabi ni Attorney Glenn Chong, okay, pinaliwanag niya yan sa kanyang post. Bukas, I hope ma-interview natin siya. Ito yung comment niya. Okay? Ang komento ko sa disbarment case dahil binalak kong jampalin ang first drug pusher, lady of the Philippines, per the revelation of Miss Cathy Binag. Okay? Diba? Kung meron nga madisbar dito, yung hinayupak na Lisa, doon pa lang sa pag-aalok niya ng pinagbabawal na pulburon o white powdery substance kay Cathy Binag. Pero mamaya dadako tayo dyan. Sabi ni Atty. Glenn Chong, actually kinuwento niya to sa akin. Itong pinsinulat niya to. Alam mo naman kaming ni Pangulo, ni Atty. Glenn Chong, di ba? Magkapatid, sanggang dikit, magkaroon tong aming mga bituka. Okay. Sometimes in early August 2024, a few days after I arrived from the US, may dumalaw sa akin. Isa siya sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. So alam ko tong kwentong ito. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although magkaaway na kami nila Marcos couple dahil mga traidor ang mga bangag na ito, we understood each other's position and I remained a friend to this person. Tawagin na lang natin siyang mediator. Alam ko to dahil sinabi ni Atty. Glenn Chong sa akin to. Bago siya magdesisyon, kasi dapat makikipagkita siya dito. Kumbaga siya sa akin, humingi siya ng, kinuwento lang niya. Sabi ganoon sa akin, Ate Claire, ano ba ang gagawin natin dito? Ang sabi ko agad sa kanya, sige, kitain mo para malaman natin kung ano yung anong kaletsya ni Lisa Tanas. Tapos syempre, ang sabi ko nga, laruin mo lang at sasabihin natin kay PRRD o sa grupo ng Maisog during the time, 'di ba? So ganoon talaga ang usapan namin dahil sabi ko, wag ka magtitiwala sa mga demonyo. 'Di ba? Minsan na tayong ginago ang taong bayan, never ever ka magtiwala diyan. O, sabi na Atty. Glenn Chong, sabi ng mediator sa akin, they're referring to the Marcos couple, sabi niya, they are going to crush the Dutertes. Di ba? Nabanggit ko yan sa mga vlog ko. I think nabanggit na rin ni Atty. Glenn yan. You better get out of the pack. Okay? Naintindihan nila kung bakit ganyan, okay, towards them, ito yung words na binigkas niya. Okay. Initially, pumayag ako makipagkita sa emisary nila, pinsan ni Lisa. So, alam ko yan, pinsan yan. Ayoko na lang pangalanan, hindi naman pinangalan ni Atty. Glenn Chong, pero kilala ko dahil sinabi sa akin. Isang room sa Westin Manila, Ortigas, gusto kong malaman sabi ni Atty. Glenn Chong, kaya gusto niya makipagkita, gusto niyang malaman, di ba? How they will crush the Duterte so I can report it to the former president. Kaya nga sabi ko, sige, go nang malaman natin kung anong plano ng mga hinayupak na yan. O, sabi ni Atty. Glenn Chong, why should I remain loyal to a couple of drug-crazed traitors? Sila ang unang nagtraidor sa akin by selling me to Smartmatic kapalit ng pagmamanipula ng eleksyon, pabor kay Marcos Jr. at anak niya. Kung matatandaan ninyo, 2023 pa lang, meron ng sulat si Atty. Glenn Chong, I think sa Congress, at mayroon siyang affidavit, di ba? Sworn statement na patungkol dito sa pagdadaraya sa Smartmatic. Kung matino itong mga buwaka ng inang nasa Congress, mga tuwad-tuwad, huwad committee na yan, dapat nagkaroon ng inquiry patungkol dito sa revelasyon ni Glenn Chong. Sana si Amy Matos ay nagkaroon din ng inquiry dyan sa Senate dahil siya ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. So wala, okay. Alam nyo na yan. Teka muna. Ito, sabi ng Atty. Glenn. However, something happened before the meeting took place. I was fuming mad when I called the mediator and flatly told him, let them crush me with the Dutertes. I will stay with the pack. We have nothing more to talk about. Actually, alam ko din yung sinabi ni Atty. Glenn Chong na something happened before, pero I will let him, talk about that kapag na-interview na natin siya. Sabi ni Atty. Glenn, after this event, I relayed the matter to the former president through a friend to put him on firm notice. Fast forward to these days, about 4 months later, we have seen naked attempts to crush VP Sara Duterte and former President Duterte by the minions of the Marcos couple in their bid to eliminate all opposition to their malevolent designs
to cling to power beyond 2028. Diba? November pa lang, 2023, nagsasalta na ating puting as, nagdadadakdak na ako tungkol sa pag-crush nila sa Duterte at lahat ng mga allies, right? Sabi ni Attorney Glenn, I am not surprised at this design to cling to power at any and all cost dahil noong nagprotesta pa lang si Marcos Jr. laban kay Leni Robredo, nagtangka si Lisa Marcos na manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema sitting as Presidential Electoral Tribunal upang ipanalo si Marcos Jr. sa protesta. Hindi tumates. This is my own personal knowledge. Alam ko rin yan dahil may ginawa si Lisa yan. I think meron pang hinuhold na bala si Attorney Glenn Chong para i-counter yan sa hayop na Lisa na yan sa disbarment at kung ano pang mga case. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang mga kaso na pwedeng ibato sa kay Lisa Tanas na siya dapat ang ma-disbar. At hindi lang siya dapat ma-disbar, kundi kung meron pang mapatunayan lahat, malitis siya, dapat magurgur siya at gawin siyang bopis ng korte.